Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Iya, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral, at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng gabi ng overtime. Walang ilaw sa buong floor maliban sa desk ko. Habang abala ako sa pag-check ng deliveries, bigla siyang lumapit sa likod ko, si Sergio. Yung tipong alam mong dapat boss lang siya. Pero iba kong makatingin. May laman. May init, nag-isa ka na naman, sabi niya. Medyo napangiti ako, pero iniiwas ko ang mata ko. Hindi ko alam kung kinilig ako o nahiya. Pero totoo, hindi ako lang yung nag-overtime noon, lagi na lang ako. Sa una, simple lang. Coffee invites. Small talk sa pantry. Compliment sa damit ko. Akala ko friendly lang siya, pero iba yung nararamdaman ko sa mga titig niya. At sa bawat accidental touch sa braso o balikat, unti-unti kong tinatanong ang sarili ko kung normal lang ba to. Hanggang sa dumating yung gabi na nagbukas siya ng alak sa office pantry. Just one shot, sabi niya. Pero hindi lang isang shot ang nangyari. Hindi rin lang inom ang nagpainit ng gabi. Noong magkalapit na kami, wala nang salita. Yung mga mata niya parang sinasabi lahat ng bawal. At ako, hindi ako umatras, hindi ko rin masabi kung paano ako napunta sa ganito. Sa simula, feeling ko ako yung pinili. Ako yung special. Employee of the month daw ako, pero hindi dahil sa reports o performance. Dahil ako ang favorite niya. Sa kama, alam kong mali. Alam kong may asawa't anak siya. Pero tuwing niyayakap niya ako, tuwing nararamdaman ko yung kamay niya sa balat ko, pakiramdam ko ako ang mas pinili. At minsan, sa ganong mga sandali, parang sapat na iyon, pero sa tuwing uwi ako, bit-bit ko yung guilt. Yung tahimik na iyak sa banyo, yung pagtitig sa sarili sa salamin na hindi ko na makilala. Dahil habang mas lalo akong nalulunod sa kanya, mas lalo akong nawawala sa sarili ko. Kaya ngayon, sinusulat ko to hindi para i-justify ang nangyari. Kundi para itanong, paano mo malalaman kung minahal ka ba talaga? O naging pahinga ka lang niya sa gulo ng buhay niya? At kung pinili mong maging pahinga ng isang taong hindi naman sayo, hanggang kailan ka magiging okay na hindi ka talaga pinipili? Bago ako naging key employee of the month boss, simpleng admin staff lang ako sa isang kumpanya sa Makati. Gising ng maaga, pila sa EGI, tapos trabaho buong araw. Uwi ng pagod, kakain ng instant noodles, tapos tulog. Paulit-ulit. Walang kulay, walang excitement. Minsan naiisip ko, ganito na lang ba habang buhay, wala akong boyfriend. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi parang wala na akong oras para sa sarili ko. Lahat ng energy ko naubos sa trabaho at sa pag-survive araw-araw. Kaya siguro noong dumating si Sergio, gwapo, matalino, at laging mabango, parang may pumasok na bagong kulay sa mundo ko. Sa simula, professional siya. Pero may mga maliliit na bagay na unti-unting naging ibang usapan. Kapag napapadaan siya sa desk ko, laging may biro. Ang ganda ng ngiti mo ngayon, Iya. O kaya, paborito ko talaga yung coffee na niluluto mo. Simple, pero ramdam mo yung tinatamaan ka. Minsan, nahuli ko siyang nakatitig habang nasa pantry ako. Hindi yung bastos na tingin ha, pero yung parang curious. At may gusto. Nakakakaba. Pero to be honest, nakaka-flatter din kasi sa totoo lang. Matagal ko na ring hindi nararamdaman yung ganong klase ng atensyon. One time, nasiraan ako ng payong at umuulan. Inalok niya ako ng sakay. Saan ka daan? Ihahatid na kita. Pagpasok ko sa kotse niya, amoy leather na mabango, malamig ang aircon, tapos pinatugtog pa niya yung playlist ko na favorite. Parang date. Doon nagsimula yung mga simpleng usapan na hindi na pang-office. Tinanong niya ako kung single ako. Tapos sinabi niya agad, ako rin, single. Minsan lang. Napangiti ako pero hindi ko alam kung joke ba yon o babala. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang text niya. Nagte-text siya ng kumain ka na? O ingat ka pa uwi.
Mga tanong na sa sobrang tagal kong hindi naririnig, parang ang sarap balik-balikan kahit alam mong hindi dapat, at alam kong mali. May asawa siya. May anak. Pero wala sa tono niya ang pagkakasala. Wala sa mga kilos niya ang guilt. At doon ako nadulas. Doon ako nagsimulang maniwala na baka ako ang exception. Hindi ako sigurado kung kailan nagsimulang mag-iba ang tingin sa akin ng mga tao sa office, pero ramdam ko agad. May biglang tumahimik tuwing dumadaan ako. Yung mga dati kong ka-vibe sa pantry, biglang busy kuno. May mga tinginan na hindi ko maintindihan, hindi diretso, pero matalim. Doon ko naisip, baka nga may nakakaalam na, si Ma'am Tricia, asawa ni Sir Leo, GT Manager. Palaging maayos, palaging mabango. Pero nitong mga huling araw, parang lumalamig ang boses niya tuwing kausap ako. Straight to the point, no eye contact. Akala ko paranoid lang ako. Pero one afternoon, nag-car ako sa third floor. Yung madalang puntahan at paglabas ko, andun siya. Nakatayo. Naka-fold ang arms. Tapos tinapunan niya ako ng tingin na hindi ko makalimutan. Wala siyang sinabi, pero sa tingin pa lang, para akong nilubog sa yelo. Pagbalik ko sa desk, nanginginig yung kamay ko habang nagtatype. Sa inbox ko, may email siyang pinasa. Subject, Performance Review Adjustment. Pero sa tone ng message, parang gusto niyang sabihin, alam ko na. Tapos ka na. Doon nagsimula yung paranoia. Bawat tawag ni Sir Leo, hindi ko na masagot agad. Bawat text niya, binubura ko agad. Hindi na ako makatulog ng maayos. Ilang beses akong muntik mapaiyak sa office kahit walang pumapansin. Lahat biglang naging mas tahimik. Ako mismo, parang naging multo sa sariling workstation. Alam kong malito, alam kong ako yung other woman. Pero bakit ganito kabigat? Akala ko kaya ko. Akala ko sapat na yung mga sandaling saya kasama siya. Pero ngayon, parang gusto ko na lang mag-resign at mawala. Minsan naiisip ko, ako lang ba talaga ang mali? Paano kung siya ang unang lumapit? Paano kung ako lang ang naging marupok sa maling oras? Pero kung ganun, may karapatan pa ba akong umiyak ngayon? Ang hirap pala kapag ikaw ang iniwan sa gitna ng apoy na kayo mismo ang nagsimula. Hindi ko na alam kung sinadya ni Sir Leo o kusa na lang siyang lumayo. Pero ramdam ko yung paglamig. Wala nang midnight texts. Wala na yung mga ingat ka ha sa dulo ng meeting. Kahit yung simpleng sulyap niya sa akin habang nagpipresent sa conference room, nawala na lahat, masakit yung tahimik na pagputol. Hindi siya nag-explain. Hindi siya nag-sorry. Hindi niya ako pinigilan habang unti-unti akong nalulunod sa kahihiyan. Ang mas masakit, mas pinili pa niyang protektahan ang pangalan niya kaysa ako. Ako na admin lang. Ako na employee of the month pero sa loob-loob ko, ako rin ang pinakakinakahiya. Naalala ko pa noong tinanggap ko yung award. Buong office nakapalakpak pero ramdam kong iba yung tingin nila. Parang may nakasulat sa noo ko, babaeng kinalanta rin ng boss. Hindi ko na nga pinost yung certificate. Nakalagay lang sa drawer, tinatabunan ng resignation letter na paulit-ulit kong sinusulat pero hindi maipasa. Unti-unti akong nawalay. Yung mga dating kumakain sa lunch table ko, lumipat. Yung mga dating nagtatanong kung kamusta ako, biglang abala. Tapos si Ma'am Tricia, palaging may reminder sa email ko tungkol sa professionalism at boundaries. Hindi naman niya ako diretsong tinanggal, pero damang-dama ko ang dahan-dahang pagkatanggal ng dignidad ko. Hindi ko alam kung saan ako mas nasasaktan, sa pagkawala niya, o sa pagkakabura ko sa sarili kong kwento. Ginusto ko lang naman maramdaman na importante ako. Pero ngayon, ang bigat. Hindi lang ako sumira ng pamilya. Sinira ko rin sarili kong pangalan. Akala ko kasi mahal na ako kapag pinili. Akala ko sapat na yung ako yung pinupuntahan kapag gabi, kapag malungkot siya, kapag gusto niyang maramdaman ulit na lalaki siya. Akala ko ako yung pahinga niya. Pero sa totoo lang, ako pala yung tinatagong kasalanan. Matagal ko nang tinatanong sa sarili ko, bakit ko hinayaan? Bakit ako pumayag maging kabit kahit pa sa una, hindi ko pa alam na may asawa siya? At kahit nung nalaman ko na, bakit hindi ako agad umalis? Siguro kasi noon pa man, sanay na akong maging pangalawa. Bata pa lang ako, parang palagi akong pangalawa, pangalawa sa atensyon, pangalawa sa pagmamahal, pangalawa sa halaga. Lahat ng una laging para sa iba. Kaya nung may dumating na kahit papano,
Pinaparamdam na ako raw yung gusto niya, kinapit ko agad. Kahit bawal. Kahit sandali lang, pero ngayon ko lang talaga naintindihan. Hindi siya pagmamahal. Hindi siya pag-aalaga. Lalo na pag kailangan mong itago. Lalo na pag sa bawat umaga, ikaw yung naiwan habang siya bumabalik sa pamilya niya. Hindi to pag-ibig. Lust lang to. At ako mismo yung naniwalang baka sa dulo, ako pa rin ang pipiliin, ang masakit, hindi lang siya ang nanloko sa akin. Niloko ko rin sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko na okay lang, na strong woman ako, na kaya kong dalhin to, pero sa gabi-gabi na umiiyak ako mag-isa, hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng tapang. Isang gabi, habang nakatitig ako sa inbox ko, hawak ang phone pero wala nang inaasahang mensahe. Napagod na iyong daliri ko sa kakahintay. At doon ko naisip, tama na. Hindi ako laruan. Hindi ako panggabing lihim. At kahit nasanay akong laging pangalawa, hindi ibig sabihin doon ako nababagay, hindi madali. Yung unang araw na in-unfollow ko siya, para akong nilalagna. Yung unang linggo na hindi ko siya pinapansin sa office, kahit nagkakatinginan kami, para akong binabayo ng guilt at kaba. Pero kailangan kong tiisin. Kasi alam ko, bawat tingin sa kanya ay paalala ng kahinaan ko, tapos dumating si Nico. Yung tahimik na office mate naming hindi ko halos napapansin dati. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang naging interesado sa mga kamusta ko. Sa mga lunch break ko, sa mga araw na tahimik lang akong nakatitig sa monitor na parang wala sa sarili. Hindi siya mapilit, hindi rin siya malapit agad. Pero consistent. Ganon pala yun, pag may taong nag-effort hindi para sayawan ka, kundi para samahan ka kahit hindi ka okay. Hindi ko sinasabing handa na ako magmahal ulit. Hindi pa. Pero iba yung pakiramdam na hindi mo kailangang itago sarili mo para lang tanggapin. Hindi ko kailangan isuot yung sexy, available, o brave mask na ginagamit ko noon. Kay Nico, sapat na yung totoo, unti-unti, natuto akong umiti ulit. Hindi pa ako buo. Pero hindi na ako basag. Akala niya siguro mananatili akong tahimik. Akala niya hindi ako lalaban, na kahit ilang linggo na kaming hindi nag-uusap, hindi ko siya haharapin. Pero he was wrong, sinadya ko siyang hintayin sa parking, yung usual spot kung saan dati ay tinatawagan niya ako para sumakay sa kotse niya, para sa mga gabing kami lang ang mundo. Pero ngayon, ako na ang may hawak ng manibela. Hindi ng sasakyan, kundi ng sarili ko. Paglapit niya, parang biglang bumalik lahat. Yung mga init, yung mga halik, yung mga pangakong walang pangalan. Pero hindi na ako yon. Hindi na ako yung babaeng tumitiklop sa bawat bulong niya ng I miss you. Boss, kailangan nating mag-usap. Diretso, walang paligoy. Umiling siya, parang may kaba, pero tumango rin. Seryoso na to, anong tayo? Tanong ko, anong silbi ng lahat ng to? Ako ba'y sandali lang talaga para sa'yo? Para kang bulalakaw, dumaan, kumislap, pero sinira ang langit ko. Hindi siya makatingin diretso. Pero gaya ng dati, sinubukan niyang balutin ng pang-aakit ang sagot. I care about you, Maya. You know that. But things are complicated. Complicated. Napangiti ako, pero may pait. Hindi ba mas komplikado na tinuruan mo akong maniwala, pero hindi mo pala ako kayang panindigan? Tahimik siya. Pero ako hindi na, for once, piliin mo. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Kung gusto mong manatili sa kanya, then manindigan ka. Pero huwag mo akong gawing spare tire tuwing nalulunod ka sa guilt. Hindi ako para saluhin ang init mong hindi mo kayang ipaglaban. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako umalis na parang talunan. Kasi sa wakas, ako ang bumitaw. Ako ang nagdesisyong tama na. Natanggap ko na ulit yung plaque. Employee of the Month for the third time this year. Nakangiti ako sa litrato, bihis na bihis, parang walang lamat ang mundo ko. Pero sa loob ko, parang may basag na salamin na pilit kong tinatapalan ng papel. Wala na yung mga text niya. Wala na ring pa-cute sa hallway, yung mga tingin na parang ako lang ang babae sa mundo. Malamig na ang hangin sa opisina, pero mas mainit ang loob ko, hindi dahil sa galit, kundi sa tapang na ngayon ko lang natikman. Noong una, akala ko hindi ko kakayanin. Akala ko lalambot ako sa unang paglapit niya ulit. Pero hindi. Sa bawat araw na hindi ko siya tinatanong,
Hindi ko siya tinitingnan, unti-unti kong nararamdaman ang katahimikan. Hindi laging masaya, pero totoo. Inalis ko na lahat ng trace niya sa buhay ko, mga hidden photos, mga voice note na paulit-ulit kong pinapakinggan dati kapag gusto kong maniwalang may halaga ako. Pati yung paborito niyang scent sa katawan ko, tinapon ko na. Pinalitan ko ng bagong pabango, yung ako ang pumili, hindi siya. May lumalapit-lapit na coworker, mabait, tahimik lang, pero may tingin na hindi bastos, hindi mapang-angkin. Hindi ko pa alam kung saan to hahantong, pero sa ngayon, sapat nang alam kong hindi ko na kailangan magtago. Hindi ko na kailangang makipagtaguan para maramdaman kong mahalaga ako. Ngayong ako na lang ang natira sa kwento namin, hindi ko na iniisip kung may halaga ba talaga yung mga nangyari. Ang iniisip ko na lang, paano ko sisimulang mahalin ang sarili ko sa paraang hindi niya kailanman kayang ibigay.